Ganun lang yun. O eto, nagpa-drug test na? Wala pa? Abay katagal. Pinagdududahan yung empleyado niya pero siya huli na magpa-drug test. Kung talagang malinis 'tong si Robin Padilla dapat nangunguna siya. Oo, baka naman kasi alam niyang positive. Kasi nga binubuking na ni Maharlika 'di ba, na nakakapuslit sila ng mga chocolate cannabis. Bawal ang chocolate cannabis sa Pilipinas. Oh, bakit sila nakakapagpuslit? According yun kay Maharlika. Oh, pero hindi ko pinapaniwalaan yun. Loko bobo. Wala pa rin drug test. Ito malaking kahipokrituhan. Robin Padilla 6 annual mandatory drug test. Mukhang nakikita ko narito yung palusot ni Robin Padilla. Aantayin muna niyang maipasa yang batas na yan bago siya magpa-drug test. Pero ano, ito yung napakalaking kasinungalingan ni pagkapanalo ni Robin Padilla. Number 1, si Robin nakatapos yan ng college. Wala namang kumu-question kung nakatapos yan. Ang tanong, may napag-aralan ba? May natutunan ba? Ayan na. Ayaw daw diyan. Ito yung nung kampanya pa lang 'to. Si Maria lang nagsasalita. Pero ito, sige tuloy natin. Meron siyang degree sa criminology. Oh, ayan, no doubt. Magkano? Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Ay, yan yung napakalaking kalokohan. Sino nga ba yung mga gumagawa ng batas? Kongreso, Senado. Jeanline Montenegro shoutout. Nung nakakulong na ba si Robin Padilla? Ay, senador na ba siya nun? Congressman na ba siya nun? Ito yung napakalaking kalokohan ni Mariel na ipinanloko sa mga tao. Pwede siya naging contributor, pwede siya, Mary Jane Jacinto shoutout, pwede siya naging consultant, pero hindi siya nakapag-file ng batas. Tinanong niyo ba yan sa inyong sarili? Paano makakapagpasa ng batas ang isang nakakulong? Person deprived of liberty. How can you pass a bill kung hindi ka malaya? Wala kang karapatan. Wala kang titulo. Oh, ngayon, nadenggoy kayo. Okay. Ito yung ipinanloko sa mga tao. Kung noong nakakulong siya, sinasabi ni Mariel na nakapagpasa ng batas, bakit ngayong senador na siya wala pa akong nakikitang naipasa niyang batas? Ano? Anong ibig niyo sabihin? Mas matalino si Robin nung nakakulong siya kaysa ngayon nakalaya? Ay, ibalik niyo na lang sa kulungan 'tong gagong 'to. O kung gano'n din lang naman. Ito yung malaking ipinanloko sa taong bayan. Eto pa, sige tuloyin natin. Okay, without even being a senator. Okay? So, hindi na pala kailangan maging senador ka para makapasa ng batas. Hindi na kailangan maging congressman. Just like B. Robin. Wala lang. So, yung mga senador na yun, wala palang kwenta eh. Senador ka pa, pwede naman palang magpasa ng batas ang isang bilanggo. Ah, ayan ganyan hulmahin ng panggagago. Si Burebilla yata ang nagpasa sa batas na yun, Robin. Na to. Aminin natin. Be realistic. Hindi pwede magpasa ng batas ng isang bilanggo. Okay? Ang mga taong pwede lang magpasa ng batas at gumawa ng batas ay kongreso, congressman at senador. Wala nang iba. Presidente nga, hindi pwede gumawa ng sarili niyang batas. Pwede, executive order, pero hindi yun batas. Utos yun. Okay? Huwag natin lilangin ng tao. Ito yung napakalaking kalokohan na pinanggago sa tao. Ito pa. Number 3, sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army? Ano yung binigay ng Philippine Army? Siya ang in charge of communications at strategic planning? Strategic planning. Communication. Walang ranggo. Civilian. AFP. Philippine Army. Yung mga
mga plano ninyo, yung mga pag-atake ninyo, yung pagresolba ninyo sa insurgency, inasa niyo kay Robin? Tangina, laking kalokohan 'yan. Mas daig ni Robin Padilla yung mga PMAyer? Mas dinaig ni Robin Padilla yung mga Scout Ranger? Putang inang kasinungalingan 'yan. Oh, kayong mga general ng Philippine Army, kayong mga general ng AFP, mag-resign na kayo. Si Robin Padilla palang gumagawa ng mga strategic planning ninyo, eh. Siya pala yung mga communications delegates ninyo, eh. Inasa ninyo ang armed forces sa isang ex-convict? Ba, ayon yan kay Mariel. Yung napakalaking kasinungalingan ng kampo ni Robin. Wala din pinagkaiba si Robin Padilla sa diskarte ni Digong. Nilubog ang tao sa kasinungalingan, pinaniwala sa katarantaduhan. Kung sa tingin nyo hindi siya qualified, di ba? Ang Philippine Army? So, Qualified. What is the qualification of Robin Padilla to become a member of Army? Habang yung mga ibang mga miyembro ng Army nagpapakahirap sa training, nagpapakadalubhasa. Si Robin Padilla, saan siya nagpakadalubhasa? Sa bilangguan? It's so unfair. Unfair naman yan sa ating mga Army na nag-aaral, nagte-training, nagpapakadalubhasa para sa paglaban. Philippine Army, putang ina, dating komunista 'to. Dating NPA 'to. Oh, kinanlong siya ng NPA nung nagtatago siya sa batas. Nung makaporma na, nilaglag na ang NPA. Yan yung kung gaano ka-traidor 'tong hayop na 'to. Oh, lintik pala, eh, kaya pala hindi maubos-ubos ang NPA sa Pilipinas, eh, dahil ang tagaplano niyo si Robin. Jenny Ramos siya raw. Ganun lang. Naniniwala kayo sa sinasabi ni Mariel Rivera, Mariel Rodriguez? dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. Ah, He is more than qualified. is more than qualified. Eh, sana general na yan. Wala palang silbi yung PMA na yan. Isarado nyo na lang. Eh. Oh. Philippine Military Academy. Ang tagagawa ng plano ex-convict. Armpit hair to test drug use can tell up to 12 months. St. Francis Xavier shout out. Queen Robles, hello, gandang hapon. Jency, parang tanga naman si Mariel na pinagsasabi niyo. Ewan ko dyan. Ganito naloko ang mga Pilipino. O ngayon, nagpapa-epal na naman. O eto nga, Padilla files bill mandating drug test for all government officials. Dahil tao mo yung involved sa tsonggihan. 230, hello po sa inyo. Senator Robin Hood Padilla on Monday filed a bill seeking to require all public officials, including the President, to undergo. Empleyado ba ng Malacanang yung nagtsongge sa Senado? Empleyado ba ni BBM yung nagtsongge? Bakit hindi mo unahin yung opisina mo, Robin? Bakit hindi unahin mo yung sarili mo? The people demand you to undergo drug test. Now, hindi ngayon. 1 linggo na po ang nakaraan. 1 linggo ngayong araw. Wala pa ring aksyon sa opisina ni Robin. Bakit? 240, hello po. Bakit? Natakot siya? Ano, kakalimutan na lang natin 'to? Hindi, araw-arawin ko 'to. 1 linggo ngayon, magka-countdown tayo. Yung tsongkihan sa Senado nangyari August 12, 2025. Hanggang matapos ang termino ni Robin, bubugbugin ko 'yan. Sana tulungan niyo by posting the hashtag, eto ayan oh. Kasi 'pag nag-hashtag ka, magbu-blue 'yan. Robin Padilla drug test now. Maraming umaaray diyan. Marami akong napapaiyak sa social media. Sa totoo lang. O ano, kakalimutan na lang natin na may nag-addict sa Senado? Na tao di umano ni Robin na nag-resign?
Kung talagang malinis si Nadia Montenegro, hindi yan nag-resign. Oh, ilang beses niyang ginawang magtiyongke. Baka 2 beses lang siya nahuli. Talagang chonky lang ba ang ginagamit? Hindi nagco-cocaine, hindi shabu? Eh, paano pa natin malalaman 'yan kung ayaw naman magpa-drug test? Si Robin Padilla ba talaga, eh, tumigil na sa paghe-heroin? Ah, kailangan magpa-drug test ni Robin. Ano, 'pag iba mga empleyado kailangan, 'pag siya hindi, sahuran siya ng taong bayan, sahuran mo siya. Ano, okey lang sa'yo, may adik sa Senado? Ang dami ng kabalbalan na ginawa nito. Inari na niya ang Senado, nagpa-gluta drip sa Senado, bawal 'yon. Bawal mismo yung gluta, walang FDA approval 'yon. Bakit niya ginawa? Dahil senador siya. Oh, kulang na nga lang mag-live selling si Mariel sa Senado, eh. Ano, 'yan ang hirap kasi 'pag binoto mo parang pag-aari na nila Pilipinas, 'yun lang. O ayan, umiepal na naman, sinasakyan na naman yung edukasyon. Oh, sumasakay na naman siya sa issue ng edukasyon para malihis yung pagtyotyongke nung tao niya. Makikita ninyo yung diversion ng 'yan ang hirap 'pag artista yung binoto mo, nilalahat ko na sila. Oh, si Lito Lapid nagpa-drug test na, si Jinggoy nagpa-drug test na, si Joel Villanueva magpapa-drug test ba? Chis Escudero, the Senate President himself, bakit ayaw niya magpa-drug test? May kinakatakutan kayo? Samantalang pagka-pangkaraniwang Pilipino nung panahon ni Digong putang ina patay agad, ha? Eto binibigyan kayo ng due process, oh. Linisin niyo sarili ninyo para mapatunayang malinis kayo sa droga, eh, nung panahon ni Digong putang ina tameme ang Senado, patay diyan, patay dito, drug addict daw, 'di naman napatunayan. Paano mapapatunayan, patay na. Oh, oh ngayon, bakit ayaw nila magpa-drug test? Eto kanda sakay. O, eh, internet sa panahon ngayon ang internet ay isa na ring pangangailangan. Nakikisakay sa problema ng internet. Nauna ng magbigay ang Office of the President mula sa kanyang sariling bulsa. Bakit hindi nyo damayan? Bakit hindi nyo dagdagan? Hindi na kailangan ng batas kung gusto niyo tumulong sa mga nangangailangan. O, di ba? Ang presidente, out from his pocket, Bisaya man yun. O, tay, out from his pocket, mula sa kanyang sahod, namigay ng internet, Starlink pa. Mabilis, manang Ani Bautista shoutout. Ngayon, kupal-kupal itong si Robin Padilla. Magkano sahod nito? 360,000 per month. Neto yon. O, magkano Starlink? O, magbigay ka ng 2 kada buwan. E di tapos ang problema. O, may neto ka pa. Hmm. Hindi mo na kailangan ng batas. Magbigay ka na lang. Ganun. Daming dakdak. Eto, sumasakay-sakay na lang si Robin, para malihis, makalimutan ng taong bayan yung may nagtiyongki sa Senado. Dario Padilla, hello. 254 po tayo, maraming salamat. Paki-share-share lang at paki-like. I-renew po Toya kahit kailan hindi niya kaya linisin sarili nila kasi nasa kanila kapangyarihan, kasi nasa posisyon sila. Yun. Kasalanan din natin mga Pilipino. Kasi hindi nagpakabulag tayo sa kasikatan ni Robin Padilla. Na, si Sandro bagay maging senador, balik muna siya sa Ilocos muna siya, gobernador muna. 'Di ba? Para